Ang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about 7 essentials, the restoration of all things. And our scripture is all about Acts chapter 3 verse 21. So NIV version, heaven must receive him until the time comes from God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? Itong verse na ito ay naglalarawan ng panahon kung kailan tatanggapin ng langit si Kristo hanggang sa dumating ang panahon ng ganap na pagpapanumbalik ng lahat ng bagay. Kumbaga, ito ay isang pangako na matagal nang ipinahayag ng mga banal na propeta na magsasaad ng pagbabalik ni Kristo upang tuparin ang dakilang plano ng Diyos sa pagliligtas at pagpapanumbalik. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. So, yung teaching po natin is the ascensions of Christ is about conquest. So, yung pag-akyat ni Kristo sa langit ay hindi lamang sa tanda ng kanyang tagumpay sa kamatayan, kundi isang deklarasyon ng kanyang pagkahari at kapangyarihan sa buong sansinukob. So sa pamamagitan kasi ng kanyang pag-akyat, ay pinapakita ni Kristo na ang kanyang napagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos at naghahanda para sa kanyang muling pagbabalik. So pangalawa naman pong teaching natin is Jesus come back to complete the project of restoration. So yung muling pagdating ni Kristo ay upang ganap na tuparin yung mga pangakong pagpapanumbalik ng Diyos sa lahat ng bagay. Kumbaga, ito na yung panahon kung saan ang lahat ng nasira ng kasalanan ay gagawing buo muli at ang kaharian ng Diyos ay lubos na may itatatag sa lupa. So, last teaching is God's promise will not be broken. So, alam naman natin ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay alam natin na tiyak na mangyayari. So, yung kanyang mga salita ay hindi nagbabago at kanyang tutuparin kasi ang kanyang mga pinangako. So, yung pagpapanumbalik ng lahat ng bagay ay isang katiyakan at ito ay magbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan sa ating pananampalataya. So, dadako naman po tayo ngayon sa ating application. So, yung first application natin is study the doctrine of ascension. So, dapat nating unawain at pag-aralan ang kahalagahan ng pag-akyat ni Kristo sa langit. Kasi, para sa atin, ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang gawain na pagliligtas at ang kanyang kasalukuyang pagkahari sa kanan ng Diyos. So, pangalawa naman is fix what sin has broken. So, dapat tayo magsikap or kaya dapat pagsikap tayo na ayusin at pagalingin ang mga nasira ng kasalanan sa ating buhay at sa mundo. Kumbaga sa ating mga gawain, pamilya at ministry or ministeryo, gawin natin ang ating bahagi sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng katarungan, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos. So, last application is build the future. So, dapat magtayo tayo ng isang kinabukasan na nakaangkla sa mga pangako ng Diyos. So, kasi para dito, sa pamamagitan kasi nitong mga to, sa pamamagitan ng ating desisyon at aksyon, magtulungan tayo upang itaguyod ang kaharian ng Diyos at magdala ng pagbabago sa mundo. So, dadako naman po tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about how can we practically build the future through our work, family, and ministry. So, para po sa akin, ang pagiging practical na pagpapataguyod ng hinaharap ng future ay nagsisimula sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa ating trabaho, magsamikap tayo na maging tapat at masipag na nag-aalay ng ating mga gawain bilang pagsamba ng Diyos. So sa ating pamilya naman, turuan natin ang ating mga anak o pamilya ng mga prinsipyo ng pananampalataya, pagmamahal at integridad. At pagpakita tayo ng magandang halimbawa bilang mga magulang
o kamag-anak o kapamilya. So sa ministeryo naman or ministry ay maglingkod tayo na may pusong nagmamalasakit at nagmamahal na laging handang magbigay ng oras at talento para sa ikakalago ng kaharian ng Diyos. So lastly, so sa ganito kasing paraan is para tayo ay nagiging kasangkapan sa katuparan ng plano ng Diyos sa panunumpalik ng lahat ng bagay.